Shout out everybody! Boom boom! Ayun, kamusta kayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga ma'am, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroroon, saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-59 at bibigyan na naman natin ng reaksyon ang isa sa ating mga nakita sa mga post post ni SM mga ka-59. Dito, mayroon siyang sinabi patungkol sa pinakamahal nilang kargador na pinagdududahan ko na maaaring ito ang magiging dahilan at umpisa ng kanilang hindi pagkakaunawaan. At sa post niya na ito, nararamdaman ko na talagang kulang ang tiwala niya sa batang kargador. Mga ka-59, katulad ng ating napanood recently sa live, nakita natin si Luis na bumalik na sa pamilya Manalastas. At talaga naman nakita mo yung kanyang aura. Nung umalis siya, madilim ang mukha. Ngayon ay napakaliwanag ng mukha at ang saya. Patunay lamang mga ka-59 na kapag humingi ka ng tawad at ikaw ay pinatawad, maglalahong lahat ng iyong nararamdaman. Lahat ng guilt, lahat ng pag-aalanganin mo sa sarili mo, mawawalang lahat ng iyon mga ka-59. Ngayon, dito mga ka-59, sa ating bibigyan ng reaksyon, babasahin natin yung word for word mga ka-59. At eto mga ka-59, medyo tumigil na rin siya sa pagpupost ng mga parinig-parinig, pero yung ginawa niya kay JC ngayon, yung pagkagat ng balat ng lechon, maaaring insecure ang ninong SM sa bumabahang lechon para sa birthday ni Luis. At meron pa akong nakita sa kanyang post, ito nga mga ka-59, aking na-screenshot, para kay Biel. Kuya Biel, maraming nagmamahal sa iyo. At isa na ako doon na sana, ito yung word na sinabi niya, eksakto, na sana panindigan mo rin sa sarili mo na lalaban ka hanggang makamit mo ang iyong minimithi na totoong tagumpay na pinagkait sa iyo ng mga manlulupig. Lalaban tayo hanggang dulo. Unang tanong. Mga ka-59, kapag sinabi mong sana, ibig sabihin nun nagwi-wish ka. Sana ito mangyari. Sana. Pero depende kasi yan sa word, na pag-compose ng word, kung paano mo siya sasabihin. Ngayon, kung sasabihin mo ito dun sa taong pinakamamahal na kargador, na sana, ano yan? Manindigan. Tama ba yun? Dali na sana panindigan mo rin sa sarili mo na lalaban ka hanggang makamit mo ang iyong minimiti. Ibig lamang sabihin nito mga ka-59, nagdududa siya dito kay Biel. Maaaring si Biel ay kinakakitaan na ngayon ng mga pagbabago sa kanyang naging maling desisyon. Maaaring si Biel ngayon ay medyo nag-aalangan na sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Lalo na ngayon mga ka-59 kapag nalaman niyang si Luis ay nakabalik na sa pamilya Manalastas. Ano kaya ang mararamdaman ng batang kargador? Hindi na ito bata, ng pinakamamahal nilang kargador. Ano kaya ang mararamdaman niya ngayon nang malaman niya nandyan na ulit si Luis? Kenatekram. Ano ang mararamdaman ng mga peking ninong-ninang na mga hinayupak na mga impakto't impakta? Kamag-anak lahat ng mga wakwak at ng supin.
Oh no! Mga abat. Ano ang magiging pakiramdam? Siyempre, doon sa mga negatibo, marami silang iniisip na mga mali. Tayo na sumusuporta kay Tekram at sumusuporta sa pamilya Manalastas ay napaka-positibo ng pangyayaring ito. Pero sa sinabi mong ito, Ninang SM, na sana panindigan mo rin sa sarili mo. Ibig sabihin nun, wala kang tiwala kay kargador. Hindi natin nagamitin yung bata kasi hindi na bata to eh. Wala kang tiwala kay kargador. At kaya mo ito nasabi, yung statement na ito, uli mga ka-5 na mag-iingat tayo sa mga ginagamit natin salita. Mag-iingat tayo sa mga word. Konti lang yan, pero malalim ang ibig sabihin yan. Kapag sinabihan mo ay isang tao, sana naman makinig ka sa sinasabi ko. Ibig sabihin nun, nagdududa ka sa kanya. It's either kaya niyang gawin o hindi niya kayang gawin. Sana naman, yung mga sinabi mo, gawin mo. Di ba? Ibig sabihin, kaya mo bang gawin yung mga sinabi mo? Kaya mo bang panindigan yung mga sinabi mo? Yun ang ibig sabihin doon ng sana. Pero lang kung sasabihin mo na sana may magandang trabaho na ako kinabukasan, ibig sabihin nun, naghahangad ka ng positive way na nagwi-wish ka na magkaroon ka ng magandang trabaho o magandang hanap buhay. Pero kapag sinabihan ka ng isang tao na sana naman yung mga pinag-usapan natin gawin mo, o nagwi-wish ka pero may kasamang pagdududa, na nag-aalanganin ka na pusang gala, baka hindi kayang gawin ito ha? Ang tanong, kaya bang gawin ng taong ito? Kaya mo ba talagang gawin yan, Biel? Kaya mo ba talagang gawin yan, kargador? Yung mga pinangako mo nung sumama ka sa mga walang hiyang mga hidiputa na mga wakwak na ito, ay kaya mo bang panindigan? Lalo na ngayon na nandyan na si Luis. Sabi nga ni Tech June, humingi lang ng patawad. Eto na naman ang hinihintay, mga ka-5-9. Simple lang. Magpatawaran, at magkaroon ng proper closure. Then, tapos ang usapan. Pero kung hanggat pinipigilan nyo dyan ng mga nagkukunwari kuno na mga guardians ng kargador na ito, hanggat hindi ninyo binibigyan ng totoong paglaya, wait ha, mark my word, pakinggan nyo yung sinasabi ko mga ka-5-9, hindi ninyo binibigyan ng totoong paglaya ang taong ito. Bakit? Kasi kinukontrol nyo pa rin siya. Huwag kang manood sa mga yan. Huwag kang mag-scroll sa mga yan. Kasi kung napapanood ni Dave ang mga vlogs namin, napapanood ni Dave ang lahat ng mga kwento, sigurado ako ngayon, nagbabago na ang isip ni Dave. At yan ang ikinakatakot ninyo na pwedeng mangyari. Dahil kapag nangyari ito, masasayang lahat ng effort ninyo. Walang saysay lahat yan. Mauuwi lahat yan sa wala. Simple lang ang hiling. Magpatawaran. Kung hindi ninyo kayang gawin at sobrang taas ng ego ninyo at natatapakan ng inyong pride, bakit hindi na lang para sa pinagsamahan nyo noon? Ngayon, kung hindi na lang para sa pinagsamahan nyo noon, dahil wala na yun, dahil andyan na nga, nagkagarapalan na, bigyan nyo ng totoong laya, kagaya ng sinasabi niyo. At wag na wag kayong magbibigay ng statement na katulad dito na panindigan mo rin sa sarili mo. Ibig sabihin, pinagdududahan mo ang taong ito. At ipagpapatuloy ko yung sinasabi mo rito nga, pinagkait sa iyo ng mga manlulupig. Mayroon bang ipinagkait? Ang mga manlulupig na tinutukoy mo maaaring si Ramil kasi galing siya dito eh. Totoong tagumpay. Hindi ba tagumpay yung nakamit niya ngayon?
Hindi ba tagumpay yung nakapag-aral siya? Hindi ba tagumpay ang tawag doon? Sagutin mo ang tanong ko. Pero alam ko hindi mo sasagutin dahil sarado ang utak mo. Hindi ba tagumpay? Ha? Bakit kailangan mong pagdudahan ang mahal-mahal mong kargador? Nagbabago na ba ang isip? Nagbabago na ang isip. Ang tanong ngayon, matutuloy kaya yung August 2? Ilang araw na lang, ha? Duda ako rito Duda ako rito, mga ka-59. Na hindi matutuloy ang August 2 na celebration na yan. Bakit kamo? Itong kargador, magliliwanag na ang kanyang isip. Maliliwanagan na siya sa mga pangyayari. Hindi man niya napapanood ito, pero may way para maramdaman niya ang ganitong pangyayari. Sabi nga, kapag sayo at kung matanggap ni kargador ang kanyang mali, aminin sa sarili niya na mayroon siya naging maling desisyon, padalos-dalos ika nga, dahil sa mga mapanukso na gawain ng kanyang mga ninang at ninong, mararamdaman niya. At kapag naramdaman ito ni kargador, mga ka-59, walang August 2 celebration. Kaya nga nagbitaw na ng ganitong salita itong si SM kasi nag-aalangan na, nagdududa na. Sana panindigan mo din. Pinagdudahan mo na. Hanggang dito na lang tayo, mga ka-59. Abangan natin yung susunod na pangyayari at welcome back, Luis. Ang daming natuwa ng pagbalik mo kay Ramil. Mga ma'am, mga sir, maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aking video. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Ingat tayo, mga ka-59, at huwag kakalimutan ang magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom!